Po mga kapatid, at tayo po ay nag-aaral dito po sa book ng Galatians, or yung sulat po ni Pablo sa mga taga Galacia. At nakita po natin yung mga chapters na nauna na po dito sa papag-aralan po natin ngayon, kung papaano po dinidil nitong si Pablo yung patungkol po sa sa gospel, yung katuruan patungkol po sa Panginoong Jesus. At grabe po siyang grabe po yung content ng kanya pong mga letter dito, kasi hindi man lang niya kinomend yung mga taga Galacia, kundi dire-diretso talaga siya doon po sa kanyang pag treat dito po sa problema po ng mga taga Galatians, at napakahalaga po dito po kay Paul yung totoong gospel, 'di ba? Yung tunay na ebanghelyo, 'di ba, ng atin pong Panginoong Hesus. Kaya nakita natin, binanggit niya sa mga napag-aralan natin na kung may magturo sa inyo ng ibang katuruan patungkol kay Kristo, kahit kami o mga anghel yung dumating o kahit sino pa man, sumpain yung taong iyon, 'di ba? Sabi niya, talagang ganun po niya tinitreat itong mga false teachers or false na mga nag-claim na mga believers, sapagkat napaka dangerous po nito mga kapatid, yung mga false teachings, false believers, napaka dangerous lang talaga nito, na kapag hindi po ito na-address, ay dadalhin po nila yung mga tao po na ito, yung mga nakikinig po sa kanila, sa impyerno, or doon sa lugar na kung saan ay hindi po papunta sa kingdom ng atin pong Panginoon. Ganun po kaseryoso itong si Pablo pagdating po sa mga false teachers. Doon po sa mga pumunta dito po sa Galacia, sa mga churches po sa Galatia, na makikita po natin na iba po yung dala nilang katuruan, at ito namang mga taga Galacia ay naniwala sila dito po sa mga itinuturo po sa kanila. Kaya tayo, ingat na ingat po tayo sa atin pong mga pinapakinggan, 'di ba? Sa mga nagtuturo, sa mga tumatayo sa mga pulpit po natin, 'di ba? Ingat na ingat po tayo, sapagkat ang bagay po na ito ay seryoso pong bagay, It is between the soul, at saka yung destiny nito, yung eternal na destiny, yung pinag-uusapan pagdating sa ebanghelyo ng atin pong Panginoon. At makikita po natin itong si Paul kung gaano po niya pinangangalagaan yung salita ng Panginoong Hesus, kung ano po yung itinuro po sa kanya, 'di ba, ng atin pong Panginoong Hesus. Nabanggit natin, 'di ba, na nag-aral siya mismo, 'di ba? Talagang one student lang siya, iisa lang siya na tinuruan ng mga bagay po na kanya pong ipinapahayag sa mga hentil. At nakita din po natin na pumunta po siya sa Jerusalem upang i-validate, 'di ba? Titignan para sabi niya, para hindi mawalan ng kabuluhan yung aking mga ginagawa. At nakita po ng mga early Christians, sa pangunguna po ni James at ng mga early believers sa Jerusalem, na hindi po iba yung gospel
'di ba, na itinuturo nitong si Paul. Parehas na parehas. Paano po nangyari 'yon? Kasi they only have one teacher, and it is the Lord Jesus Christ. 'Di ba? Isa lang yung nagturo po sa kanila. The same amount of years ang ginugol po ni Jesus sa mga disciples, no? Yung 12 disciples including Judas, 'di ba? 3 years, at ganun din po yung binabanggit po ni Paul sa kanya pong testimony na 3 years din po siyang tinuruan, 'di ba, ng atin pong Panginoon. Kaya solid po ano yung kanya pong foundation. At ito po yung lagi po nating sinasabi na doon po sa mga nag-aaral, no, sa Bible, yung may panahon talaga na mag-aaral sa salita ng Panginoon, asahan mo yan na magkakaroon po sila ng solid na foundation na pagkakilala sa Panginoong Jesus. Kaysa doon sa Sabado lang nakakarinig or seasonal, 'di ba, yung kanila pong pag-aaral, no? Kaya ini-encourage po natin lagi ang bawat isa po sa atin to participate sa pag-aaral. At importante din po yung ginagawa po natin na sharing after ng Bible studies, no? Kasi we get to know, we have that fellowship, no? Matapos nating mapakinggan yung salita ng Panginoon, kakaroon pa tayo ulit ng another privilege of fellowship wherein na i-share po natin, 'di ba? Yung mga natutunan po natin, na i-share natin yung mga burdens natin, na i-share natin yung tungkol sa sarili natin, na i-share natin yung mga experiences po natin, at ang mga bagay po na ito ay nakakatulong, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, no? So nakikita po natin kung gaano pinangangalagaan nitong si Paul ang salita po ng Panginoon. Kasi kina-counterfeit ito ni Satan 'di ba? Kina-counterfeit niya yung lahat ng mga salita ng atin pong Panginoon, maging yung mga miracles, maging yung mga sinasabi pong mga blessings, 'di ba? Kina-counterfeit po lagi ito ni Satan. Siya po yung i-expose, 'di ba, ng mali or yung mga sinasabi po natin na mga lies, no? Siya po yung nagpro-proclaim ng error, at ina-address po ito ni Paul dito po sa book ng Galatians. Kaya makikita natin kung sa kapanahunan po natin siguro preacher itong si Paul, sabihin siguro natin, grabe naman niyang magsalita, grabe naman yan, ginajudge ka agad tayo, grabe naman yan, wala man lang kapreno-preno yung bibig, or wala man lang compassion, 'di ba? Maaring ganun po yung response, 'di ba, ng karamihan sa mga tao po sa kapanahunan po na ito. Kasi untouchable po yung Christians sa kapanahunan po natin ngayon. Napaka-untouchable. 'Di ba? Alam mo yun, pag sinasabi nating untouchable, makanti mo lang ng konti, 'di ba? Nagre-rebelde. O kaya mayroon lang hindi nagustuhan, 'di ba? Nagre-rebelde po yung mga kulang sa pagsuko ng kanila pong buhay sa Panginoon. But for those people na talagang nagsusumikap ng kanila pong buhay na maging right, 'di ba, sa Panginoon, they accept correction, no? Maging doon po sa Proverbs, binabanggit po niya yung mga bagay na ito, no? At titignan natin, mga kapatid, itong chapter nag-start pala ako sa 2, no? Verse 18. Kasi may problema dito yung tungkol sa pagpapawalang sala, 'di ba? Tungkol po doon po sa forgiveness, no? Tungkol doon sa ginawa ni Kristo sa cross, 'di ba, ng Calvary. Is it enough? 'Di ba? Sinasabi po ni Paul na enough na 'yon, mga kapatid. 'Yun yung naituro, enough na yung ginawa ni Kristo sa cross ng Calvary upang tayo ay mapawalang sala,
'di ba? Mapawalang sala kasi he took, 'di ba, yung lahat ng mga kasalanan po natin, siya na yung nag-ako, 'di ba, ng lahat ng mga kasalanan upang tayo po ay magkaroon ng freedom. Lamang may mga sumisingit doon po sa mga churches sa Galatia na sinasabi nila na oo, enough na yun, pero dapat sinusunod pa natin yung ganitong batas. Dapat ito dapat isinasama, 'di ba? Para maging kumpleto, 'di ba? Yung kaligtasan na ating natanggap, 'di ba, kay Kristo. Yun po yung sinasabi nila. And even kung masyado naman tayong titingin, 'di ba, sa kanila, grabe naman sila, ba't nila dinadagdagan? 'Di ba ganyan din naman yung ginagawa sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba? Kung gusto mong totoong mapawalang sala, 'di ba? Yung iba, anong ginagawa po nila, 'di ba? Ganito, magnobena ka, ganito, gawin mo, 'di ba? Magpanata ka, ganito, saktan mo yung iyong sarili, ganito, magdasal ka ng ilang beses, ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. Yung iba naman, I think in Batangas, talagang nag-create sila ng napakalaki po nilang napakalaking imahe ng isang babae at doon sila pupunta for healing, 'di ba? For spiritual strengthening and everything, kasi hindi sapat yung yung kaligtasan, hindi sapat si Kristo, 'di ba, para sa kanila. Meron din yung nakilala, 'di ba, sa internet, no, na talagang kahit nasaan ka man, 'di ba, ay titignan mo lang siya, kung ikaw ay may karamdaman, gagaling ka na, 'di ba? Pero salamat kasi si COVID, inexpose niya lahat yung mga yon, na wala silang magagawa, 'di ba? Na sila ay mga bulaan, 'di ba? Yung COVID, yung virus, nawala lahat ng mga faith healer, no? Nawala lahat ng mga nagsasabing mga albularyo, nawala yung mga maging yung mga pastors na nagki-claim na they have power to heal. 'Di ba? Nawala silang lahat kasi ang daming nagkamatayan. At kung titignan mo, 'di ba, ang dami ding kaso diyan sa bandang Europe na kung saan nandyan yung Vatican, 'di ba, na pinaniniwalaan na may kapangyarihan, 'di ba, yung nakaupo diyan, 'di ba? Nawala lahat Kahit nga siya nagmamas din, 'di ba? Inexpose lahat ng virus na ito, na talagang buong mundo, 'di ba, nag-shutdown, na walang magagawa, 'di ba, yung mga nagki-claim that they have power, 'di ba? Power over death, power over sickness, 'di ba? Power over diseases. Nawala lahat, no? Nawala lahat. At ito yung sinasabi po dito, 'di ba, sa pinapag-aralan po natin sa Galatians, na sapat si Kristo doon po sa kanyang ginawa. At sapat din siya, 'di ba, upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Siya lamang, wala nang iba. Wala nang ibang pangalan ang itinataas, 'di ba, na ibinigay ng kalangitan para sa atin pong kaligtasan. Verse 18, sabi dito ako magi-start. Ngunit kung itinatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Ito ay sinasabi ni Paul, no, na kasi gusto niyang i-clear, 'di ba, yung kanyang stand pagdating po sa pananampalataya, 'di ba, kay Kristo, 'di ba? Itinayo na, 'di ba? Itinayo kong muli, sabi niya, ngunit kung itinatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. 'Di ba? Sinasabi niya. At ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ngayoy mabuhay para kay Kristo. Actually, mga kapatid, itong mga laws naman sa scriptures ay, kung titignan mo kasi yung kabuuan ng Bible, sasabihin natin, oo, punong-puno po siya ng kautusan, 'di ba? Do this, do that. Huwag mong gawin ito, huwag mong gawin ito, gawin mo ito, huwag mong gawin ito. Para saan yung mga batas na yon? 'Di ba? Para saan? 'Di ba? Para yun sa tao, hindi yun para sa Diyos.
'di ba? Upang magkaroon tayo ng magkaroon ang tao ng basihan kung papaano ba mabuhay, 'di ba? Ano ba yung kinalulugdan ng Diyos? Ano ba yung hindi, 'di ba? At pinapakilala po dito kung sino yung Diyos, 'di ba? Kung sino yung tunay na Diyos. Pero hindi po ito, yung lahat ng mga kautusan na ito, it will not bring you to to kaligtasan, 'di ba? Hindi kanya ililigtas, hindi kanya ililig kasi there is only one Savior, 'di ba? It is the Lord Jesus Christ. Ang mga kautusan na ito, maglilid lang sa iyo to know that God, to know that Savior. Ililid ka niya 'di ba? Ituturo niya sa iyo. Ano ba yung sino ba itong Savior na ito? Bakit ito yung gusto niya? Bakit meron siyang identity? 'Di ba? Bakit binibigay niya yung ito dapat yung inyong kasi gusto niya yung may identity, 'di ba? Yung susunod po sa kanya. Pero hindi talaga. Gagawin ko ito. Susundin ko yung 10 commandments. Tapos maliligtas na ako. Hindi, kapatid. Ang kautusan, ito yung sinasabi ni Paul na si Hesus Kristo, 'di ba, yung kaligtasan. Tayong mga Kristiyano, naiintindihan po natin ito na after ng atin pong kaligtasan, 'di ba? Ito po ang bunga ng ating kaligtasan ay yung paggawa po natin ng mabuti. 'Di ba? Yung paggawa natin ng mga bagay na pinapagawa po sa atin ng Panginoon. So yung mga laws maliwanag na sinasabi po dito, sabi ni Paul, ako'y namatay na sa kautusan at sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Kasi nakilala niya ang Diyos 'di ba? Sa pamamagitan ng kautusan. 'Di ba? Nakilala niya na itanim doon sa kanyang isip yung patungkol sa Diyos. Actually, sa panahon ni Paul, wala pa namang New Testament. So what he uses is the Old Testament. At kasama niya ang Panginoong Hesus, si Jesus mismo ang nag-taught sa kanya ng mga bagay, 'di ba? Patungkol po sa Panginoon. Kasi when we study the scriptures, especially the Old Testament, hindi po pwedeng hindi niya ipakilala sa iyo yung Savior, 'di ba? Yung Messiah. Magkikilala mo na talaga siya kung sino siya. Kaya i-prepare na sila dito sa Old Testament doon sa Messiah na darating sa New Testament para ma-identify nila siya, 'di ba? Para pag nakita nila, pag dumating na siya, sasabihin nila na ito na yon, 'di ba? Ito na yung aming Messiah. Ito na, dumating na siya. Kaso ang problema, hindi nila siya na-identify dahil po sa kanila pong mga kasalanan. Kasi mas inibig nila yung kautusan 'di ba? Mas inibig nila yung kautusan kaysa doon sa nagbigay ng utos. 'Di ba? Minsan ganun din po tayo, 'di ba? Sometimes we love the blessing but not the blessor. No? And sometimes we love the creation but not the one who created it. 'Di ba? Sometimes maraming panahon na ganun, no? At hindi po na hihiwalay yung buhay po ng mga Hudyo patungkol po sa bagay na ito, no? Kaya sabi niya, dahil ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus, ako'y namatay na sa kautusan, sabi niya, sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. So yung buhay, kasi nakilala mo na, 'di ba, yung kautusan, nakita mo, kasi hindi po pwedeng hindi ipakita ng kautusan yung depravity ng tao, 'di ba? Makasalanan talaga yung tao, yun yung sinasabi ng kautusan. Kaya he and she needs a savior. 'Di ba? Hindi ipinapakita talaga ng kautusan yung depravity, 'di ba, ng tao, yung kasalanan ng tao, kung gaano karumi yung tao. Kasi sa pamantayan ng Diyos, 'di ba? Sa pamantayan ng Diyos na ipinapakita po niya, hindi kayang gawin ito ng tao. Kaya we need a savior. Makita natin yan as we studied the scriptures, 'di ba? From the Old Testament, nakita natin yung depravity ng tao, 'di ba? Grabe yung kasamaan, 'di ba, ng
ng tao, at hindi enough yung buhay ng mga ng mga offerings, ng mga lambs na ini-slaughter, no? Hindi enough sa kasamaan, 'di ba, upang magkaroon ng kapatawaran, no, sa kasalanan. Kaya sabi niya, namatay ako sa kautusan, sabi niya, at upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ang sarap lang ng ang sarap ng namin nito, 'di ba? Na namatay tayo sa ating, kasi ang kautusan dinadirect niya, pinapakita niya yung kasalanan. At dahil nga doon sa kasalanan, namatay yung relasyon natin sa Diyos, pero binigyan tayo ng buhay ng Diyos, at ang buhay na ito ay para sa Diyos. Alam mo, kung yun yung ating kung yun yung ating stand, kapatid, you will not worry. 'Di ba? We will not fear the unknown. Pag sinabi mong fear the unknown, kung ano-ano na lang kinakatakutan mo, 'di ba? We will not fear kasi ang buhay na ito ay para sa Diyos. Maraming natatakot ngayon kasi sabi, nag-aanuhan na naman, naghuhulian na naman, and everything. I believe in the sovereignty of God, that He controls everything. Diba? He controls everything and He knows what is best. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Siya yung nagda-direct. Siya yung kaya sabi nga niya, diba, sa New Testament, yung Maya, hindi yan mahuhulog without the permission of God, 'di ba? Kung hindi pa kalooban ng Diyos, kapatid, at kung kalooban niya man, He knows the best. Worry not. 'Di ba? Yan po yung natutunan ko there is fear kasi si Satan hindi yan hindi yan titigil eh. Nag-i-input siya palagi ng fear, ng fear, ng fear, ng fear. Pero salamat sa faith, 'di ba? Salamat sa trust na laging inire-remind din, 'di ba, ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, kasi He is enthroned. Alam mo yung message nito, He knows what He's doing. Nandun siya sa throne. Yung sovereignty niya, ginagawa niya. 'Di ba? Lahat ng nangyayari sa kapaligiran natin at sa mundo na ito, He is in control because He is enthroned. 'Di ba? Nandun siya sa kanyang trono, no? At ginagawa niya yung kanyang ginagawa, no? Sabi niya, ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus, no? Wala ka ng yung sinasabing mga Kristiyano, free tayo. Hindi, wala tayong freedom, kapatid. 'Di ba? Wala tayong freedom kasi may nagmamay-ari sa atin. We cannot do anything we want. 'Di ba? Yung kanta na malaya. Ang Kristiyano ay hindi malayang gumawa ng gusto niyang gawin. Kasi lagi niyang ikino-consider what will glorify his God. 'Di ba? Lagi niyang ikino-consider merong nagmamay-ari, merong tumubos, 'di ba, sa kanyang buhay. At yun na merong bumili. At yung bumili, siya na yung nagmamay-ari ng kanyang buhay. 'Di ba? Ganun po yung sinasabi ni Pablo na connection niya sa Diyos. Sabi niya dito sa verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay. No, ang ganda lang, no? Kaya hindi na ako yung nabubuhay ngayon. Binili ako ng Lord eh. Tinubos ako ng Lord mula doon sa kautusan, mula doon sa kasalanan. 'Di ba? Mula doon sa pagpapakita sa akin ng lahat ng mga bagay na ito na hindi ito makaka-enough, 'di ba, upang ako ay magkaroon ng relasyon, 'di ba, sa Diyos, upang ma-restore yung relationship ko. Merong bumili sa akin, meron akong Savior. At dahil dito, sabi niya, hindi na ako yung nabubuhay, kung sino yung nabubuhay ay ito si Kristo, sabi niya. Sino yung nabubuhay? Hindi na ako yung nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. 'Di ba? Si Kristo na yung nabubuhay sa akin. At ang hirap kaya nito, 'di ba? Kapag ikaw ay false convert, you cannot claim this na si Kristo yung nabubuhay sa iyo. 'Di ba? Pero kung ikaw ay true na believer ng God, 'di ba? May pananampalataya sa Panginoon. Yung buhay mo ay nakakakitaan na, 'di ba, ng lahat ng mga bagay patungkol kay Kristo. 'Di ba? Ito ba'y reality sa buhay natin? Ito ba'y reality? No? Sinasabi ni Paul dito na hindi na ako yung nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, no? Hindi na akin yung buhay na ito, no? Sinasabi niya. At ang buhay ko ngayon sa katawan
ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Masarap lang itong namnamin. Kasi, 'di ba, yung existence natin dito sa mundo, when we know na si Kristo na, 'di ba, yung buhay po natin, ang lahat ng mga bagay na ginagawa po natin is for the glory, 'di ba, ng ating Diyos, no? Sabi dito, hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi ko tinatanggihan yung grace ng God. Sabi niya, hindi ko tinatanggihan. Ini-embrace ko ito. 'Di ba? Kasi kapag tinanggihan mo yung kagandahang loob ng Diyos, ano ba yung sinasabing kagandahang loob ng Diyos? Yung pagpapatawad niya, 'di ba, sa ating mga kasalanan. Kasi sister, ang daming hindi makamove on dahil sa kanilang mga past, no? Sino ba naman na yung matuwid na, 'di ba? Matuwid na noong una pa. Sabi ng Romans 3:23, lahat nagkasala, lahat hindi pumasa sa pamantayan ng Diyos. Pero ang tinatanong po dito, kapatid, 'di ba? Ay hindi yung kasalanan kundi paano ka namumuhay sa ngayon, 'di ba? Hindi yung nakaraan. Ang importante ay kung ano ka ngayon, no? Sabi niya, hindi ko tinatanggihan yung kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, sabi niya, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Kasi pwede naman pala 'di ba? Pwede naman palang gawin, pwede naman palang sundin. 'Di ba? Yung mga iba na nagpapakita kunyari, yung iba nagra-Ramadan pero kumakain naman. Yung ibang mga bawal mag-cellphone daw pero nagsi-cellphone naman. And so many other things, 'di ba na? Kasi hindi kayang tuparin ng tao yung lahat ng mga nakaisulat dito. Kasi kung pwede, di sana hindi na namatay si Kristo. Yun yung sinasabi ni Paul. Sana hindi na namatay si Kristo. Kaya tignan natin dito sa chapter 3, kasi dito niya papalawigin ito hanggang dito sa chapter 4, sabi niya, mga hangal. Mga hangal kayong mga taga-Galasya. Grabe naman, no? Grabe yung word. Pag sinabi mong hangal, di ba, walang alam. 'Di ba? Parang stupido kayong mga kayong mga hangal na mga taga Galatians. Sabi niya, bakit Paul? Sabi niya gano'n, sino ang nakagayuma sa inyo? 'Di ba? Sino yung nakagayuma? Naloko, 'di ba? Yung mga nagayuma, sinasabi na anong tawag doon, yung kasi ginagamit natin ito sa yung mga naloko, 'di ba, yung mga naisahan, 'di ba? Yung mga kala mo, gwapo-gwapo kasi ginayuma lang pero pangit pala siya. Niloko nga, nilinlang. Sino yung nanglinlang sa inyo? Sinasabi niya, kayong mga taga-Galatia, mga hangal, 'di ba? Sino ang nanlinlang sa inyo? Sino yung nakagayuma, kasi sa translation ko, sino yung nakagayuma, 'di ba, sa inyo? Sabi niya, sa harap mismo ng inyong mga mata ay pinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Tignan mo yung yung tandang pananong doon, na sinasabi yung exclamation mark, 'di ba? Talagang binigyan niya ng din pag merong mga ganyan. Ibig sabihin nito, importante ito, no? Sinasabi niya dito na kayo mismo, sabi niya, ay sa harap mismo ng inyong mga mata ay pinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Kasi itinuro ni Paul ito 'di ba, sa kanila. Talagang ibinigay niya, no? Alam natin, kilala natin si Paul as we read yung kanya pong mga letters, na grabe lang siya talagang magbigay ng panahon sa pagtuturo, 'di ba? At itinuro po niya ito sa mga taga Galatian. Pero nalinlang sila 'di ba? Kaya nga sabi niya dito sa mga first part ng ating pong mga napag-aralan, nagtataka ako sa inyo, nakaka-amaze lang kayo kasi ang dali naman ninyong makalimot. 'Di ba? Ang dali naman ninyong makalimot, no? Marami pong mga ganyan false converts. Ang daling makalimot, 'di ba? Kala mo totoong-totoo, pero yung panahon nire-reveal kung ano po yung tunay nilang katauhan, 'di ba? Yung tunay nilang kalalagayan. So nandyan, winitness sa inyo, binigay sa inyo yung testimony, 'di ba? Tungkol sa pagkamatay ni Kristo. Nandyan pa yung mga nandyan pa yung mga disciples, nandyan pa yung mga apostles, nandyan yung mga witnesses,
'di ba, na pupwedeng tanungin, 'di ba, patungkol sa pagkamatay ni Kristo. Nakita ninyo ito, sabi niya, ipinakita ito sa inyo, yung pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus, no? Sabi niya, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa? Sabi niya, gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig. Nung pumunta ako sa inyo, Galatian Church, sabi niya, ako ba'y nagturo sa inyo ng tungkol sa gawa ng kautusan? Di ba? Tinuro ko ba sa inyo na ito dapat yung inyong gawin, ito dapat kasi, di ba, sa mga Hudyo, meron silang 613 commandments. At ang dami-dami doon, no? Nakaka-amaze pagbabasahin mo. Nakakatuwa po yung iba, no? Hindi ko po sinasabi na ang mga ito ay nakakatuwa lahat, pero may mga idinagdag po kasi sila. 'Di ba na hindi mo ma-comprehend, no, kung ano ba ito. Pero talagang ano sila doon, talagang very firm po sila ano sa mga bagay na ito, yung hindi mo dapat i-treat ng maayos yung missionary, 'di ba? May mga ganun, no? May mga ganun sila na batas na hindi mo dapat ito bibigyan ng ng importansya, may mga patayin yung mga may mga ganun, no, doon po sa batas, no, doon sa 613, bawal kang lumayo ng ganitong kalayo, bawal mong yapakan yung mga ganitong bagay, ang daming bawal magsalamin, bawal magbunot ng uban, pagdating ng Shabbat and everything, ang dami-dami, no, na mga batas, no, na doon lang nila kinuha, no, doon sa first 5 books nitong si Moses. So sinasabi nitong si Paul, nung ako ba'y pumunta sa inyo, ang itinuro ko ba sa inyo ay tungkol sa kautusan o tungkol sa pananalig kay Kristo? 'Di ba? Ano ba yung message na narinig ninyo? 'Di ba? Kayong mga taga-Galatia. At sabi ni Paul, kayo ay mga hangal. Kasi nung pumunta ako sa inyo, ang dala ko, sabi niya, ay mensahe mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No, sabi niya, sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo. Ano ba yung dala ko? Sabi niya. Ano ba yung dala kong balita tungkol sa inyo? Ano ba yung content ng message, yung gospel na dala ko? Ito ba ay tungkol sa kautusan o tungkol ito kay Kristo? 'Di ba? Patanong yung kanyang ginawa dito, no? Kasi faith versus works ang pinag-uusapan po dito, no? Sabi dito, talagang napakahangal ninyo. 2 beses yun, kapatid. Hindi galit talaga ito. 'Di ba? Galit itong si Paul tungkol sa nangyayari, 'di ba? Sa Galatian Church. Kasi ganun na lamang, no? Sabi niya, kasi nagdadagdag sila kasi ito dapat ang gawin natin. May dumating lang na mga false teachers sa kanila, tapos yun na yung kanilang sinusunod, no? Dagdagan natin, 'di ba? Dagdagan natin yung batas. Hindi enough si Christ, 'di ba? Dagdagan natin, dapat ganito yung gawin natin, dapat yung ganito yung gawin natin, 'di ba? Marami po silang idinadagdag upang sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi niya, talagang napakahangal ninyo, 'di ba? Grabe. Grabe itong si Paul, no? Sabi niya dito, nagsimula na kayo sa spirito at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. 'Di ba? Nagsimula na kayo sa spirit. Ano ba yung sinasabing spirito? Ano ba yung sinasabing banal na spirito? Ano ba yung ginagawa niya, 'di ba? Sa buhay ng isang tao. Ano ba yung ginagawa niya sa buhay natin? 'Di ba? Itong spirito na ito, itong banal na spirito na ito. 'Di ba? Maraming mga quote and unquote mga Christians, sinasalaula yung sinasabing ministry ng Holy Spirit. 'Di ba? Pero as we see sa scriptures, makikita po natin na ang banal na spirito or yung spirito ng Diyos, spirito to ng Diyos 'di ba? Siya po yung nag-o-open ng gospel, 'di ba? Upang mapakinggan natin ang ebanghelyo
ni Jesucristo. Ang banal na Espiritu siya yung nag-o-open. Kaya nga, in the content of our prayers, di ba, nababanggit po ba natin ito na awiin niyo po yung mga hadlang, di ba, sa daraanan ng Ebanghelyo. Kasi ito yung gawain ng banal na Espiritu, di ba? Pinapakilala niya sa atin si Kristo. Pinapakilala niya sa atin ang Ebanghelyo, di ba? Hindi yung basta lang nahimatay, tapos nangisay-ngisay, tapos nandun na sa kanya yung banal na Espiritu. It's a shame. 'Di ba? It's a shame to the Holy Spirit. Blasphemy talaga sa Holy Spirit yung bagay na 'yan. Kasi walang ganun sa scriptures. Hindi ganun yung pinapakilala ng Bible patungkol sa banal na Espiritu. Yung naghahalakhak and everything. Walang ganun, kapatid. Search the scriptures. 'Di ba? Study the scriptures. Walang ganun. 'Di ba, anong tawag doon, yung nagtatalon-talon o kaya nagtatakbo-takbo. Walang ganun. Kasi napaka-importante ng role ng banal na Espiritu. 'Di ba? Napaka-importante ng kanyang role. Siya yung nagda-direct siya yung, alam mo yun, yung talagang ino-open niya yung way para doon sa salvation, para doon sa gospel makarating. 'Di ba? Doon sa tao, no? At kapag napakinggan na yung gospel ng isang tao, alam mong trabaho ng banal na Espiritu. May mga biblical verses ito, yung, alam mo yung trabaho ng banal na Espiritu, kino-convict niya yung tao sa kasalanan. Diba? Nasubukan niyo na ba ito? Yung talagang na-convict ka kasi gumawa ka ng kasalanan. Diba? Nag-grieve yung banal na Espiritu. Hindi ka talaga mapakali. 'Di ba? Mabigat yung lahat sa iyo. Kasi ang banal na Espiritu nag-grieve siya nag-grieve siya 'Di ba? Nalulungkot siya Kaya damang-dama mo, lalo na kapag naka-intron siya, 'di ba, sa atin pong mga puso. Kino-convict ng banal na Espiritu yung tao, 'di ba, sa kasalanan. At dahil doon sa conviction na 'yon, 'di ba? Ito ang nag-i-initiate para ang tao ay humingi ng kapatawaran sa Diyos sa kasalanan na kanyang ginawa. Trabaho po 'yun ng banal na Espiritu, 'di ba? Yung i-usher yung tao into repentance. Yung i-usher yung tao into repentance. 'Di ba? Kasi na-convict ka nang dahil sa gospel na narinig mo, nang dahil sa salita ng Panginoon na narinig mo. Na-convict ka ngayon, nakita mo ngayon. 'Di ba? Yung kasalanan, ipinakita talaga sa iyo yung kasalanan. Maraming mga tao blinded by their own sin. 'Di ba? Pero dahil sa banal na Espiritu, siya yung nag-o-open, ito yung kasalanan, at dahil inopen niya, 'di ba, yung mindset ng isang tao, nakita niya, 'di ba, yung kasalanan, at dahil dito, 'di ba, na-usher siya ng banal na Espiritu to ask for repentance. Ganun po kahalaga yung role ng banal na Espiritu, no? At hindi lang 'yon, nire-regenerate niya yung tao, 'di ba, upang maging maging bago yung buhay niya. Ang laki ng role niya, 'di ba, sa pagbabago ng isang tao. 'Di ba? Kasi nasa kanya yung banal na Espiritu. At hindi lang 'yon, 'di ba? Ang banal na Espiritu, siya yung sinabi ko po kanina, siya yung nag-i-initiate, siya yung nagbi-bring, siya yung nagdadala siya yung nagdadala sa atin upang magkaroon tayo ng intimacy sa Diyos. 'Di ba? Siya yung trabaho niya 'yon. 'Di ba? Dina-direct niya tayo. Kaya hindi po pwede, 'di ba, na kapag ang banal na Espiritu na sa atin, you will miss the fellowship. Kasi what the Holy Spirit loves is the fellowship of believers. 'Di ba? It is the Holy Spirit, hindi ka mapapakali Kasi there is something na in connection, 'di ba? Meron kasi sa iyo meron kang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu, ang gusto niya fellowship with the believers. 'Di ba? Kasi parehas nandun yung banal na Espiritu, nandun yung banal na Espiritu din sa kanila, 'di ba? At no one can stop you. Kasi yun yung gusto ng Lord, to connect to the believers, to connect to the fellowship.
'di ba? To connect to the fellowship. Ito ba ay reality sa atin? Ganun po ba yung nafi-feel natin every time, no, na tayo po ay ah, pinag-isa or pinag-iisa, 'di ba, ng Panginoon doon sa kanyang itinakdang sanctuary, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, no? So binibigyan niya tayo ng access for fellowship, 'di ba? Ang Banal na Espiritu talagang siya yung nag-aano nito, nagda-direct sa atin, 'di ba? Na there is a longing, alam mo kapag pag lumiban ka, 'di ba? Merong ano sa iyo, merong kawalan sa iyo kasi hindi ka sumunod sa banal na spirito. 'Di ba? Hindi mo siya sinunod. Mas sinunod mo yung iyo. Mas sinunod mo yung kapangyarihan mo. Kaya ang tanong dun, sino ba talaga yung naka-intron? Siya o ikaw? Kasi ang gusto ng banal na spirito, lagi siyang konektado sa Diyos. Lagi siyang in the fellowship. Yun yung gusto ng banal na spirito, no? Siya yung talagang maglilid sa atin. Siya yung magda-direct, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, no? At binibigyan niya tayo ng access din for the resources, no? Na meron, 'di ba? Na meron ang Diyos. Siya yung nagbibigay kasi ng resources eh. And through the banal na spirito, sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nagkakaroon tayo ng access to that to that God who is giving us everything. 'Di ba? Yung sa banal na spirito po 'yun. Kasi kahit nga sa pananalangin, 'di ba? Siya yung nagtuturo sa atin. Siya nagtuturo sa atin i-konekta yung ating sarili sa Diyos. 'Di ba? Siya yung nagtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabagabag, huwag kayong malungkot. Kasi pag alis ko, papadala sa inyo ni Father, 'di ba? Ng Aba, papadala sa inyo yung banal na spirito. At siya yung magre-remind ng mga bagay patungkol sa akin. Siya yung magpapatutuo ng patungkol sa akin. Sinabi yun ni Kristo, 'di ba? Kaya hindi tayo nag-iisa sa mundo na ito, mga kapatid. Hindi malayo yung Diyos, ang banal na spirito nasa atin. Kung siya'y nasa atin at kung siya ay naka-enthroned, 'di ba, sa atin pong mga puso, no? At ang pinaka nakikita din po natin, 'di ba, na ginagawa ng spirito ay yung talagang tinuturuan po niya tayo. Siya yung teacher natin pagdating po sa banal na kasulatan, no? Pagdating sa scriptures, no? Kahit nagtuturo po ako dito, 'di ba? Or kahit nagsasabi po ako ng mga bagay na ito, kung wala sa inyo yung banal na spirito, you will not understand everything that I say. Kasi iba yung naka-enthroned dyan. Pero kung siya ang naka-enthroned sa inyong mga puso, sa aking mga puso, makikita natin, 'di ba, yung kaliwanagan ng lahat ng mga bagay na ito. 'Di ba? Nakikita natin, makikita talaga natin. Hindi po pwedeng hindi i-open ito ng Diyos sa atin kasi nandyan siya, natutulong sa ating maintindihan, 'di ba, ang mga bagay na ito, no? At sinasabi po niya dito, no? So, sabi niya dito, mga taga-Galatian, no? Sabi niya dito, talagang napakahangal ninyo. Verse 3, nagsimula na kayo sa spirito, 'di ba? At ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan, no? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga sinasabi sa kautusan, no? Yung nagsasabi sa mga sa kanila ng mga false teachers na ito, na ito idagdag natin yung pagtutuli, 'di ba? Ito idagdag natin para talagang magkaroon ng totoong connection at kapatawaran sa kasalanan. Dapat ganito, no? Magkaakatay pa rin tayo. Dapat ganito gagawin natin, magtatali-tali pa rin tayo ng mga sa kamay natin, sa ulo natin. Idagdag natin yung mga bagay na iyon, no? Pero sinasabi ni Paul, hindi. Kung gagawin ninyo yan, 'di ba, sabi niya, talagang napakahangal ninyo. Kasi nagsimula na kayo sa Espiritu, ang tinuro sa inyo ay si Kristo, pero ngayon sinasabi niya na gusto ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan, no? Sabi niya, kapangyarihan, talagang exclamation mark pa 'yon. Wala na bang halaga sa inyo, verse 4, ang naranasan ninyo? 'Di ba? Wala na bang halaga sa inyo yung naranasan ninyo? Hindi ba enough 'yun?
'Di ba? Bakit kailangan yung dagdagan, 'di ba, yung mga bagay na inyong ginagawa? Marahil naman ay mayroon, sabi ni Paul. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo? At gumagawa kayo ng mga himala, sabi niya, o dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo. Nung una po ba ninyong napakinggan ang patungkol kay Kristo, ano ba yung content ng message na narinig po ninyo? Kasi importante po yun eh. 'Di ba? Ano ba yung content? 'Di ba? Kahit sa ating sa ating buhay Kristiyano, ano ba when people are going to read us, what are they going to to see? 'Di ba? What are they going to kung i-wordings tayo, ano yung mababasa nila sa atin? 'Di ba? Ano kaya yung makikita nila? 'Di ba? Kung babasahin nila tayo, ano yung mababasa nila? 'Di ba? Sa buhay ng mga taga-Galatian, sinasabi po ito ni Paul sa kanila na yung pananampalataya, 'di ba? Kung gagawin ba ninyo yung kautusan, sabi niya, dahil ba sa pagsunod ninyo sa sinasabing kautusan na binabanggit sa kanila, 'di ba? Makikita natin 'yan as we go on, no? Na binabanggit sa kanila, ito ba yung nagiging access ninyo upang magkaroon kayo, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos yung Espiritu? 'Di ba sa atin, alam natin when we accepted the Lord Jesus Christ, it's the same message that they have. 'Di ba? Automatically, ang banal na Espiritu nagre-reside sa atin. Hindi dahil sa pagsunod natin, 'di ba? Hindi dahil nagtali-tali tayo ng kamay, hindi dahil sa nagpahaba tayo ng buhok, 'di ba? Sa mga lalaki, hindi dahil sa nilagay nila yung pinahaba nilang buhok sa kanilang mga tainga, tinali-tali. Hindi ganon. 'Di ba? Hindi ganon. Naniwala tayo sa ipinangaral ng patungkol kay Kristo. Ayun ay dahil sa pananampalataya. Yun yung pinpoint dito ni Paul, no? Nasabi niya, ang ebanghelyo ay inyong narinig, 'di ba? Ang ebanghelyo ni Kristo ay inyong narinig. Verse 6. Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos. Sabi niya, at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na matuwid. Hindi naman unang nalaman ni Abraham yung kautusan, di ba? Or ano bang nangyari? Di ba? Unang, sabi dito, no, na sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, itinuring ng Diyos na siya ay matuwid. Yung pagsampalataya sa Diyos ang mangingibabaw upang tayo ay turing na matuwid, no? At maganda lang yung susunod, verse 7. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ay mga tunay na anak ni Abraham. Kapatid, kung nananalig tayo sa Diyos, di ba? Kung nananalig tayo sa Diyos, sino ba si Abraham? Ito yung kinakilalang father of faith nila. At kahit sa mga Hudyo, ito din, di ba, yung kinikilala po nilang ama at saligan ng kanilang pananampalataya. Sino yung nagpangako? Ano yung ipinangako kay Abraham na ibibigay sa kanya? Hindi lang yung madami siyang magiging mga anak. Pero sino ba ang unang pinangakuhan ng promised land? It's Abraham. Di ba? Itong promised land na ito. Kaya kung sumasampalataya ka sa Diyos, I really believe in this. You have a part in this land. 'Di ba? Kasi anak ka ni Abram eh. 'Di ba? Ikinonekta ka ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Diyos. 'Di ba? Ikinonekta ka. The only evidence na meron ng mga Hudyo in claiming sa land na ito is the Bible. 'Di ba? Yung Bible yung talagang pinaka-main nila na na resources pagdating sa kanilang claim, maging doon sa pagtawag, 'di ba, kay Abraham. So, ang promised land is not only for the Jews but those people na sumasampalataya sa Diyos. 'Di ba? Sabi dito ang liwanag naman nito. Kaya
kaliit naman ng ating pananampalataya kung lagi tayong pinaghaharian, 'di ba, ng mga takot sa mga hindi alam, 'di ba? Takot sa unknown. Sabi niya dito, 'di ba, na ang ganda na kung kayo maliwanag ng mga nananalig sa Diyos ay mga tunay na anak ni Abraham. Kahit Hudyo ka, kapag hindi ka nananalig sa Diyos, hindi ka anak ni Abraham. Whatever be your claim, 'di ba? Whatever kasi yung sinasabi ng scriptures eh. Sabi dito, bago pa ito nangyari ay pinahayag na ng kasulatan na papawalang sala ng Diyos ang mga hentil. May bahagi talaga tayo, kapatid eh. 'Di ba? Tayo mga hentil. 'Di ba sabi niya dito, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ayusin mo yung pananampalataya mo kasi this will connect us to God and to His promises. No, sabi dito, ang magandang balitang ito ay pinahayag na kay Abraham. 'Di ba? Kahit nga sa Old Testament nandun tayo eh, yung mga caregiver. 'Di ba? Nandun tayo. Talagang nasa pages tayo ng scriptures. Tayo mga nandito, hindi aksidente yung pagpunta natin dito. It is fulfilled through the scriptures. Napakapalad natin. Kaya wag nating sasayangin yung opportunity na binigay sa atin. Sabi dito, sa pamamagitan mo ipagpapalain ang lahat ng, hindi niya sinabing Israel lang eh. Hindi niya sinabing ganun eh. Ang lahat ng bansa, kapatid. Kasama tayo doon. 'Di ba? Kasama tayo sa pagpapala. If we have that faith, 'di ba, in God. Kaya naman, sabi niya, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Yung pagsampalataya, yung faith, 'di ba? Ang magiging access natin or passes natin upang ma-receive natin yung pananampalataya. Hindi ang abuda, hindi ang alam mo yon yung hindi ang stay, 'di ba? Hindi 'yon. Hindi alam mo yon. Talagang in disobedience to God may curse. Pero in following the Lord, there is blessing. Maliwanag po 'yon sa scriptures, no? Kaya dahil sabi dito sa pamamagitan ng pananampalataya ay pagpapalain ang lahat ng bansa, kaya naman pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya. So very clear. Very to sa atin, no? Hindi, sister, nandito tayo para magtrabaho. Oo, nandito tayo para magtrabaho. Hindi upang mag-disobey kay God dahil sa trabaho. Kasi in the first place, He is the giver of the work. 'Di ba? Hindi ka bibigyan ng trabaho para i-disobey mo siya. Bibigyan ka ng trabaho para lalo mong makita yung kabutihan niya at para makasunod ka ng mabuti sa kanya. 'Di ba? Ganun 'yon. Huwag mong gamiting access yung trabaho mo to disobey Him. Kasi He can take it anytime if He wants. 'Di ba? At kahit sinasabi mo hindi naman ako kinakanti ng Diyos, pero hindi ka panatag, wala kang peace, restless ka, 'di ba? Kasi wala wala kang connection, 'di ba, sa lahat ng walang connection sa Diyos ay hindi panatag. Sabi dito, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sabi niya Sabi dito, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Kung dito mo ibabase, 'di ba, sa kautusan, yung iyong kaligtasan, 'di ba? Ang kautusan mismo ang magsusumpa sa iyo. 'Di ba? Dahil hindi mo talaga yan masusunod. That's why we need a savior Hindi, talagang sinusunod ko to, sister naalala ninyo yung yung sinabi ni Jesus no sa kanyang sa kanyang kwento dito sa New Testament na may isang binata, 'di ba, na sinabi niya, tinanong niya, paano ba ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, sundin mo yung kautusan. Sinunod ko na po lahat 'yon, 'di ba? Sa kanyang kayabangan. Sinusunod ko lahat 'yon, 'di ba? Doon pa lang makikita mo, 'di ba, yung kayabangan ng tao.
Sapagkat hindi niya kayang sundin yung lahat. Sa Ten Commandments na lang, kapatid, bagsak ka doon, bagsak tayong lahat doon. Kasi sabi niya doon sa una, wala ka dapat ibang Diyos maliban kay Yahweh. Lahat bagsak na doon eh. 'Di ba? Dahil marami tayong priorities eh. Ang sinasabi na wala kang ibang dapat na Diyos maliban kay Yahweh, siya dapat yung priority. 'Di ba? Siya dapat yung priority ng lahat ng bagay. Siya lang dapat yung dinidiyos natin, hindi yung trabaho, hindi yung relationship, hindi yung kayamanan and everything. Marami nang bagsak doon eh. 'Di ba? Tapos yung honor your mother and father. 'Di ba? Wag mong pag-imbutan ng pag-aari na bagsak lahat doon eh. 'Di ba? Kahit nga sa Facebook, 'di ba? Ang dami-dami hindi ng pag-aari pero kinukuha natin. So kasalanan din po 'yun, no? Pagkautusan po yung pag-uusapan. At marami pa doon, iba hindi talaga papasa yung tao. Kaya nga yung kautusan, sinasalamin niya yung depravity ng tao that we need a savior. Pero kung dito mo ibabase yung lahat ng panahon mo to fulfill it by your own kasi gusto mo magkaroon ka ng kaligtasan. Ito yung sinasabi ni Paul na ginagawa mo ito sa iyong sariling kapangyarihan and you will fail. 'Di ba? Kasi walang halaga sa iyo yung ginawa ni Kristo, no, sa cross ng Calvary. Sumpain, sabi dito, ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Kasi kung hindi mo masunod, sumpa, 'di ba, yung abot nito. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. 'Di ba? Yun yung sinasabi niya, hindi sa hindi kanya uulitin ko ito mga kapatid and do not alam mo yun yung wag nating misinterpret. Yung kautusan, 'di ba? Ipapakita po niya sa atin yung kasalanan. 'Di ba? The more that we study the laws, 'di ba? Itong sinasabi po ng kautusan dito sa scripture, pagdating sa pagpapawalang sala with regards to the pagpapawalang sala na ginagawa, kasi sabi kasi ng kautusan, 'di ba, na kailangan mong magkatay, 'di ba, ng mga lamb, 'di ba, upang ikaw ay mapawalang sala, 'di ba? Yun po yung requirements. Kailangan mong kumatay, 'di ba? Kumitil ng buhay at yun yung i-offer mo upang mawala yung iyong kasalanan. Ang tinutukoy po dito, 'di ba, na kautusan ay patungkol po sa redemption, 'di ba? Yung redemption, yung forgiveness, 'di ba, ng mga kasalanan po natin, no? Sa buhay po natin. Ang sinasabi po ni Paul, si Kristo, 'di ba, ay may kasapatan. Yung kanyang kamatayan ay kasapatan. 'Di ba? Natanggap natin yung kapatawaran ng dahil sa ating pananampalataya. 'Di ba? Yung sumusunod tayo ng dahil sa pananampalataya. Actually, lahat naman ng laws ng God is good. 'Di ba? It is good. It is for good. 'Di ba? Sa lahat ng mga sumusunod po sa kanya. Pero kung ito ay gagamitin mo upang ikaw ay maligtas, hindi mo nakukuha yung punto nitong si Paul, 'di ba? Ang sinasabi niya, si Kristo yung magbibigay sa atin ng kaligtasan, ng kapatawaran, 'di ba? Pinapakilala lang ng kautusan na ito kung sino yung Diyos, pinapakilala ng kautusan na ito kung ano yung dapat nating lakaran, pinapakilala ng kautusan na ito na kailangan natin ng Savior. 'Di ba? Kailangan natin ng Savior, no? Sabi dito, ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Leviticus 18:5, no? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y isinumpa, sabi dito, para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, Deuteronomy 21:23.
Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil. Tayo yon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ito yung sinasabi ko, no? Kanina, no? At inuulit-ulit ko po. Yung kautusan, pinapakilala po niya yung ating depravity. At dahil doon, papasok ngayon, kung kino-convict tayo ng banal na spirit, kung kino-convict tayo ng scriptures na tayo ay makasalanan, paano ngayon tayo makakakonekta sa Diyos? 'Di ba? Ano ngayon yung gagawin natin? 'Di ba? At sinasabi po, may Savior. Pinapakilala po yung Savior. Kasi siya lang yung pwedeng i-offer dahil wala siyang kapintasan. Siya lang yung pwedeng magligtas, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, no? At marami pa dito sa verse 15, itatakil naman ni Paul yung kautusan at ang pangako. Kasi yung mga first chapters ay ipinapakita po niya sa atin, 'di ba, yung kanyang authority, yung kanyang pagkatawag. Tapos ngayon, dinidefend naman niya, 'di ba, yung patungkol po sa gospel. Kasi importante po ito, 'di ba, sa mga taga Galatia na napasukan na ng mga false teachers. And even us, no, na nag-aaral ngayon, importante din po na malaman natin yung mga bagay na ito, na si Kristo'y may kasapatan. At kung yung kanta na kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, 'di ba? 1,000 buhay yung sinasabi niya, yung isa nga lang, 'di ba? Sabi nga ni pastor, yung isa nga lang hindi niya maibigay, 'di ba? Isa lang 'yun yung isang buhay na 'yon. Si Kristo, siya lang yung totoong Diyos na nagligtas po sa bawat isa po sa atin. Wala nang iba, wala nang right or wala nang left. Dapat ang ating yung ating commitment, 'di ba, sa Diyos na ito ay yung commitment po, no, na dapat solid, no? Solid po siya. Enough na po siya, 'di ba, na nagpawal. At kapag pinawalang sala na tayo ng Diyos, wag mo nang ulit buuin, 'di ba? Yung dating winasak na, 'di ba? Yung dating ikaw na, 'di ba, na talagang wala ka na doon tapos ikaw bumabalik ka pa ulit doon, 'di ba? So sabi ni Paul, totoo ang makasalanan kapag ganun po yung ginawa. So yun po mga kapatid ang ating lesson, at si Sister Demi po yung ating facilitator.